convener ng co-convener Unity for Wage Increase Now, si Ginoong Dudes Herodias. Live po kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po. Magandang hapon naman po sa ating lahat at sa inyong mga tagapakinig. Meron pong, I don't know kung para po sa inyo, positive po ito kasi ang Pangulo na ho ang nagsabi na reviewin na ng Regional Tripartite Wages at Productivity Board yung panukalang 200 na legislated wage hike. Ano pong inyong opinion rito, Ginoong Herodias? Ay, mas mausay po kung ano yan sa national minimum wage o ipapatong, hindi regional wage increase. Yung national minimum wage increase dapat para pantay-pantay na makakamit ng bawat manggagawa sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kung yan po yung panukala na wage bill bago matapos yung Congress, ay nung una po ang banggit ko diyan ay parang mere propaganda para ron sa mga kongresista na tatakbo sa dating na election. Pero kung gagawin ng batas ito ng Pangulong Marcos, mas mahusay kung national minimum wage ipapatong, hindi sa mga region. Kapag, for example, sa national wage ipapatong, halimbawa lamang, tayo po ay nasa 545, 530, so doon dapat ipatong yung 200 pesos. Opo, doon po ipatong. Kung magkano ang minimum wage sa National Capital Region, yung 640, di patong nila magiging 840. Kung sa Central Luzon ay 500, magiging 700. Kung sa Southern Tagalog ay 535, magiging 735. Oo. And so on and so forth sa iba't ibang mga rehiyon. Ay malaking tulong yun. So, sa kabuhayan ng bawat pamilya ng mga manggagawa. Pero kung gagamitin lang itong propaganda, hindi kami ron. Kami ay gagamitin lang para sa election darating, no? Oo. Ginoong Herodias, para sa inyo hindi po malinaw, no? Hindi malinaw kung ano itong dapat na i-reviewin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung sa Regional Wage and Productivity Board, regional wage increase lang 'yan. Oo. Dapat ay dahil tawag rito si Pangulong Marcos naman yung magbibigay di ano niya na yan as urgent bills as national minimum wage increase, wage increase. Hindi na padaanin doon sa Regional Wage and Tripartite Board yung Kapag dumaan po ba, para malinaw lang po sa amin, kapag dumaan sa Regional Tripartite Wages at Productivity Board, hindi ba madadagdagan ang sahod ng mga taga Metro Manila? Metro Manila lang, paano yung ibang region? Metro Manila lang yung makikinabang, yung mga kababayan natin sa mga probinsya, wala na yun. Wala na ngayon. Wala na yun. Dapat national minimum wage. Kung iano niyan, isasabatas niya yan, national minimum wage para lahat ng mga manggagawa makinabang. Kahit magkakaiba sa ngayon, magkakaiba yung minimum wage ng mga manggagawa sa iba't ibang mga rehiyon, ay kung ipapatong yan, di mas malaki. Mas malaking impact sa bawat manggagawa sa iba't ibang mga rehiyon. Oo nga naman, Sir Dudes, no, mukhang unfair sa mga manggagawa sa probinsya. Tayo na naman. Unfair talaga. Oo. National Capital Region ang malaki, 640. Kung papatong yan, magiging 840. 840, pero yung ibang alagwa ng gusto yung Metro Manila, yung mga nasa ibang region ay maliit. Kakapares lang naman din ang bitukan ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Oo. At ngayon nga ay nagsasuffer dahil lumit yung tunay na halaga ng piso at tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa, no? Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, sanhi ng patuloy na pagtaas ng presyo ng ng gasolina,
No? Sir Dudes, Kaya lahat talaga ay bumaba. Oo. Sir Dudes, sandali sa 200 na ito para din lang, no? For example, sige, sa Metro Manila, lahat ba ng mga manggagawa, any positions, madadagdagan ng 200? O baka po yung mga minimum wage earners lang? Yung mga minimum wage earner lang yan. Kung lumagpas ka ng 41, naging 641 ka, hindi ka na makaka-gain yan. Not unless ipatupad yung Padilla law. Ito yung sinasabi minsan, Sir Dudes, wala po sa naintindihan natin lahat ng manggagawa. Pero minsan kasi sabi ng iba, nagkakaabutan na ng sweldo. No? Dahil okay lang namang umangat yung mga nagbago, yung mga minimum wage earners, naaabutan na lang ng sweldo yung mga medyo senior sa kanila kasi hindi umaangat yung sweldo. Opo, lalo na po yung mga may collective bargaining agreement na wala ron sa wage sa provision ng collective bargaining agreement na lahat ng ipapatupad na dagdag na sahod ng regional wage board or o isasabatas sa legislated wage increase ay ipapatong sa kanilang sahod, no? Kung wala 'yon sa provision na 'yon, ay wala rin, hindi matatanggap yung kahit may collective bargaining agreement. Ang makakatanggap lang talaga niyan, yung minimum wage earner. Kaya magkakaroon ng malalang hindi pagkakapantay-pantay. Kasi yung pinaglaban ng mga manggagawa sa wage increase sa collective bargaining agreement nila, pinaghirapan yan ng union, pinaghirapan ng mga manggagawa. Tapos magtataas ng sahod na hindi sila papatong. Halimbawa, kung yung ibang mga manggagawa, ang sahod na ngayon ay 700 dahil doon sa collective bargaining agreement o 800, 640 yung minimum wage dito sa National Capital Region. Pag pinatong yung 200, di lalagpasan nila yung mga may collective bargaining agreement na wala sa kulatilya ng wage sa provision ng collective bargaining agreement nila na ipapatong sa kanila over and above dun sa existing wage nila. Pero Sir Dude, sandali 200 legislated wage hike. Yung 200, are you sure na papayag naman kaya? At papayagan to ng Regional Tripartite Wages at Productivity Board? 200, baka ang labas nito 20 pesos din lang. Di ba Sir Dudes? Alamang po kasi hindi naman naglalayo parate. Hindi naman naglalayo rin sa 20 hanggang 40 yung kakayanan lang ng regional wage board no? Na binibigay na dagdag na sahod. Magkakaiba pa. Sa ibang mga Rio, mas mababa pa. So, hindi pa natin kumpirmado kung papayagan yung 200. Oo. Ay, nako. Kung wage bill yan, alam ba, kung wage bill, wala nang Congress. Dahil nga, campaign period na. No? Pero kung ni President Marcos yan, ni BBM yan, at urgent bill, at siya yung magpapasa, di mas mahusay. Pero mas mahusay nga kung national minimum wage sa increase yan. Bakit niyo sinabing propaganda lamang po sa mga kakandidato? Kasi siyempre, pogi points nila yan. Meron kaming ganito. Kaya lang, ilabot ng Congress. Ay, ilabot ng pagsasara ng Congress dahil wage campaign. Pero wala na yun. Wala na talaga. Hindi na pag-usapan. Kasi ang alam ko na flow niyan, pag pumasa sa Congress hanggang sa plenaryo, sa third hearing ng plenary ng Congress, iangat pa yan sa Senate. So, sa Senate din, pag-uusapan din yan sa Committee on Labor and Employment ng Senate. Hanggang sa pag-uusapan sa plenary rin ng Senado. Opo. After noon, pagpasa noon, sakay yakit kay BBM para mapirmahan na sa bill. Pero laging tatandaan, Sir Dudes, na kinukuha din ang panig ng mga employers. Ay, siyempre. Talagang di papayag ang employer sa 200. Sabihin ng employer, yung parating na lang litanya, babagsak yung mga negosyo, magtatanggalan ng mga manggagawa dahil hindi kaya yan. Pero sa totoo lang, yung mga maliliit nga,
sinasabi nila ay kaya namin ibigay yan, kaya lang ihinto dapat yung importation ng mga produkto na katulad ng produkto namin. Ayusin yung kalsada, yung transport system para mabilis yung ng produkto, no? Yun, pababain yung singil sa kuryente ng tubig, singil sa kuryente at saka sa tubig kasi napakataas ng singil sa kuryente sa atin. Sa buong Asia tayo pinakamataaas na singil sa kuryente. Pababain din yung yung presyo ng gasolina kasi lahat yun ay may impact sa sa paggawa ng isang produkto. Oh, okay, Sir Dudes, pwede ko bang sabihin na itong 200 legislated wage hike na pinare-review ni Pangulo ay suntok sa buwan or malabong mangyari? Suntok sa buwan. Kung iano niya nga as urgent, baga bubunutin niya na, sabihin niya na okay, sige na, ipapasa ko na to as president, papasa ko na tong batas na to as national minimum wage, no? Di mahusay, malaking tulong yon. Although ang panawagan nga namin ay 1,200 family living wage. Yung kasi yung nakabubuhay na sahod para sa isang pamilya ng manggagawa na may bilang na 5. Kaya yun yung panawagan namin na kung magsasabatas ng wage increase, the national minimum wage at family living wage dapat yung yung bottom line ng sahod ng mga manggagawa is 1,200. Sir Dude, salamat po sa inyong oras, sa insights po rito at mga updates amin. Maikipag-ugnayan po kami sa inyo anuman pong oras. Mabuhay po yung mga manggagawa, mabuhay po kayo. Thank you po. Okay, maraming salamat din po at nabigyan nyo kami ng oras para makapagpaliwanag dun sa sinasabing 200 pesos na yan na wage increase. Malabo po yan. Thank you, Sir Dudes. Good afternoon. Okay, thank you po at thank you sa mga tagapakinig. Salamat po. DZXL